kapag itong mga boundaries na ito ay na breach o na nalampasan yung limit, yung livable limit, ay magbabago yung mundo sa punto na posible na siyang hindi kasing aliwalas ngayon, hindi kasing livable ngayon para sa mga tao. Malaki din kinukuha ng mga industries kagaya ng mining, ng coal plants, at syempre yung mga kabahayan natin. Pero pinakamarami sa agriculture. So marami tayong nasasayang na tubig kahit sa mga sistema ng mga private distributors at mega dams. So meron ding mga tubig na nakakawala sa mga pipes nila. 60% na lang ng mundo under sa criteria ng study ang forested. Mababa na ito sa kung pagbabasihan yung kung ano yung kailangan natin para mabuhay. Primarily, ang tinutukoy rito ay ang mga plastic natin na nagmula sa mga fossil fuel, hydrocarbons, pinroseso at naging plastic. So, base sa sukatan ng study ay marami ng plastics at iba pang mga novel chemicals ang nasa paligid natin at hindi na di-dispose ng maayos. Ang simpleng solusyon pero mahirap gawin ay pagbabalik sa less chemical na farming, more natural.
Ang nakatulong sa pag-improve nito ay dahil wala na yung masasabing pangunahing kalaban ng ozone layer, yung mga chlorofluorocarbons na binan na around 20 years ago. Naglakad tayo sa Maynila, makalanghap tayo ng usok. Ayun, may mga buhangin doon, may mga sunog na particles doon na galing sa makina ng sasakyan at nalalanghap natin. So yun pa lang ay masama na sa baga natin. Ang sitwasyon ngayon ay hindi naligtas. So, marami ng risk, maraming threat ang maaaring idulot ng paligid natin sa mga tao. Mas delikado na ngayon at hindi na nga ligtas.